Maayong hapon sa tanang mga taga Cebu, mga Bisaya. Ako niya ay si Moises Garcia Di Parini. Galing pa po ako ng Cebu. Pangatlong araw ko na ngayon dito. Pasensya na at hindi ako marunong masyado magtagalog. Kaya halo-haloin ko na lang, di ba? Alam ninyo, pumunta na rin ako dito para suportahan yung mga kababayan natin na nananawagan sa administrasyon na bumaba na ngayon din, no? Alam natin kung gaano kahirap ang dinadanas natin sa administrasyong ito. Lalo na kami sa Cebu. Dinaanan kami ng lindol sa Bagyo. Marami tayong mga kababayang Cebuano ang namamatay dahil sa korupsyon na yan. Hindi dahil sa baha, kundi dahil sa korupsyon ng flood control. Ilang buwan na silang nag-iimbestiga, wala pa rin na kukulong hanggang ngayon. So sana po, ngayon, pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Pilipino. Pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Cebuano, lalo na yung mga naapektuhan ng bagyo sa Kalindol. Alam ninyo, masakit sa damdamin ang nararamdaman natin kahirapan ngayon. Dati, ang akala natin ay guni-guni lang ang sinasabi nila na adik ang presidente. Pero kagabi lang, narinig natin galing mismo sa kanyang kapatid na isang senador, si Senador Jaime Marcos. Siya na mismo ang nagsabi na adik ang kapatid niya. Ipagpatuloy pa rin ba natin ang tiwala natin sa isang adik na presidente? Kaya please, nananawagan kami. Ako, kahit ako lang siguro yata ang Cebuano nito, o meron ba? So, dakan na ito. So, manawagan na sa ato ang Armed Forces of the Philippines o sa PNP na ilang paminaon, pakinggan nila ang ating panawagan na bumaba na ang Presidente. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Alag sa mga tingog sa Bisaya, Marcos, resign! Marcos, resign! Mga Pilipino, pakinggan ninyo ang boses ng sambayanang Pilipino. Kami araw-araw na nandito upang manawagan na bumaba na sa pwesto ang walang utak na Pangulo dahil nalulong sa droga at drug addict. Sabi nila, merong ilan lang naman na ayaw daw sila kay Bibi Sara kung mawala at bumaba si Bongbong Marcos. Kung ayaw ninyo kay Bibi Sara, di wag, kasi kami po ay sumang-ayon sa konstitusyon na ginawa ng taong bayan na yun ang susundin. Kung ayaw ninyong sumunod sa konstitusyon, mga barbarian kayo! Huwag na kayong kumain sa pira ng gobyerno! Kasi ang konstitusyon talaga ang masusunod! At sino ang isusunod ng presidente ng bansa sa ngalan ng konstitusyon? Duterte! 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 Yan! Si Duterte ayon sa nalatad sa ating konstitusyon. Walang ibang makaharang dyan. Kasi sabi ng militar, armed forces at police, kami po ay sumang-ayon at sunod sa konstitusyon.
Ibig sabihin, hindi nila harangan ang pag-upo ni VP Sara bilang susunod na presidente panatip sa aalis na bangag na Pangulo. Tama ba? O ngayon, ako po ay manawagan sa ating mga kaparian. Kayo po ay sinusunod namin ayon sa inyong moral na pagtuturo sa amin. Sabi ninyo, bawal ang gamot, bawal ang duga, dahil makakasira sa inyong katawan, sa utak at sa pamilya. Sabi ninyo, nangaralan ninyo kami na ayaw magkurakot dahil kasalanan ng Panginoon. Thou shall not steal. Nasa 10 utos yan ng ating, ano yung tawag natin? God's commandment. Diba? So ngayon, ang presidente ay nagnakaw. Ibig sabihin, nagkasala siya sa ating Panginoon. Ngayon, kung nagkasala ang presidente dahil ninakaw niya ang pira ng taong bayan, sisigaw na kayo na BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yun ang pangaral niya sa amin na ang kawatan magnanakaw ay isang thou shall not steal ay isang supak. Anong supak sa Tagalog? Ha? Paglabag sa utos ng Panginoon. Dili paglubag lubag. Labag. Oh. So ngayon, let us not bend the law of the church that has been sent to us by God, that thou shall not steal is a crime against God. So we hope ang ating kaparian ng CBCP manawagan na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At tingnan nyo, si Jaime Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos, ay nahihiya na at sinabi, Bongbong, bumaba ka na. Saan, ading? Bumaba ka na. Kasi, pinahiya mo na ang angka natin. At tatay natin magnanakaw. Tayo pa ay maging magnanakaw. Wala na ang mga kinabukasan ng ating pamilya, Bongbong. Ang mga apo natin, ang mga anak natin, ay nahiya na ang kanilang harapin sa bansa ito. Maawa ka, Bongbong, sa ating pamilya. Bumaba na lang tayo dahil ikaw ay adik, ang pamilya mo ay adik. You are consuming 29 grams a day per person, per family. Isa si Sandro, si Simon, si Gabrielda, si Lisa. Tag 29 grams consumption of cocaine a day. Nasisira na talaga ang pamilya yan. Sabi ni Jaime, bababa ka na dahil nahiya na kami. Sabi naman ni Jaime Romualdez, pinaya mo ang apelido Romualdez, magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw na nagnakaw, ibigay mo kay Bongbong Marcos. Noon ay natipa, napigilan ang pagkalat ng drug. Pero ngayon, para rin candy na ngayon, kayo po, kung sino man ang may gustong magpatuloy ang nakawan, ang kriminalidad, ang addiction, alam, kampihan nyo, dapat na mag-itil na si BBM sa kanyang pwesto. Dahil kailangan maging maayos po ang ating bansa, ang ating gobyerno, may balik ang moral
ng mga public officials. Sa partisipasyon ng mamamayan at iba't ibang sektor ng lipunan, ito po ay hudyat na habang hindi bumababa ang itinurong adik na presidente at pasimuno ng kriminal na sindikato sa gobyerno, ang taong bayan ay patuloy na maninindigan at patuloy na lalaban. Hindi po tayo ang nagkumpirma na si Marcos Jr. bilang presidente ay gumagamit ng droga. Simula pa noon hanggang ngayon, ang latak ng droga sa kanyang utak ay malamang aabot na ng 3